National Marketing Director, Miss Pico Diloro, Doktora Eme Masaganda. Good morning! Ako po si Doktora Emerita Barameda Masaganda from Lopez, Quezon. Ako po ay ipinanganak sa Lopez, subalit lumaki sa Tagkawayan, nag-aral sa Gumaca, and then naging doktor sa FEU, Manila. Pagkatapos ko pong makapasa ng board exams, ako po ay napilitan na maglingkod sa aming pambayang pagamutan, ang Magsaysay District Hospital sa Lopez, Quezon, sa kahilingan po ng aking ama. Kaya yung pong ilang pagkakataon na ako ay makapag-abroad, noong panahong iyon ay hindi po natupad. Ako po ay nakapag-asawa nung medyo late bloomer na nga daw po ako sapagkat I married when I was 35. Pero nagkaroon po ako ng dalawang anak na babae na ngayon ay siyang nagbibigay sa akin ng apo. Nag-retire po ako. Ako po ay naging anesthesiologist for 18 years sa aming gobyernong hospital. Alam naman po ninyo, pag ang isang anesthesiologist ay nasa uluhan ng pasyente at nag-o-opera, parang ang hinga ko po ay nandito sa aking leeg. Stress na stress po ako. Subalit ako po ay na-promote bilang hepe or chief ng hospital ng Tagkawayan District Hospital sa yung po ay isang bayan sa dulo ng Quezon na ang kasunod na po nun ay Bicol Region. Kaya ang aking pong mga pasyente ay nanggagaling sa Bicol, 50% ay sa Quezon. Ako po ay nagkaroon ng frozen shoulder. Siguro po, stress nga. At ako po ay may arthritis. Ang mga tuhod ko po ay masakit pag ako ay lumuluhod. Kaya nakaupo lang po ako pag ako ay nagsisimba. Pagkatapos ko pong nagkonsulta po ako after my retirement. Nagkonsulta po ako doon sa isang orthopedic surgeon doon sa aming katabing bayan sa Gumaca. Nakakapagtaka naman po siya kasi pagpasok ko po doon sa kanyang clinic, ang tanong niya sa akin, Doktora, ilang taon ka na ba? Para kung medyo nasamaan ako ng pakiramdam kasi kung matanda na ba ako, at ako po noon ay bagong retire, ay 65 na po ako noon ako mag-retire, ay hindi na pala gagamot yun. Alam ko po kasi, na walang gamot ang arthritis. At sabi nga po ni Sir Jesorian daw po ay arthritis lamang. Hindi po ako pumayag. Kailangan maggumaling itong aking sakit na to sa balikat.
Kasi po, hindi naman ako makapag-supply. Hindi naman ako makapagkabit ng bra. Sabi po ng husband ko, pag minsan, sabi ko, Daddy, pakikabit mo naman yung bra. Sabi po ng husband ko, nandiyan po siya. Sabi ng husband ko, mas madali yatang tanggalin itong bra kaysa ikabit ng bra. Kaya po, nung talaga pong sumasakit na yung aking balikat, hanggang dito sa may leeg, natakot na rin po ako. Baka mamaya hindi na ako makahinga. Sabi ko, sayang naman, malakas pa yung husband ko. Baka ako'y mapalitan kagad. Nung pong makita ko naimbitahan po ako na isang kaibigan ko na mag-attend ng, di ko ba, may invitation. In-invite po ako na mag-attend ng presentation dun sa aming parokya, sa Lopez. Alam po nila, nung later, nasabi nila sa akin, nung araw, pagka may mga presentation na ganyan, si Doktora, nakatingala dun sa kisame. Parang hindi ako naniniwala, sabi ko gano'n. May nagsabi pa po na iniirap-irapan ko lang daw sila. Hindi po totoo, pero ako po'y nag-iisip, para po bagang magic. Sapagkat hindi lamang ako ang nawala ang sakit. At ako po ay may pamangkin na nawala ang mayoma. Ang husband ko po, nawala yung kanyang bato sa abdo. At kami po, ang mga kamag-anak ko po, merong tita ko na hindi na po siya diabetic. Ako po'y tuwan-tuwa dahil nakatira siya sa akin, ay baka sakali sabi kong magiging problema ko yung tita ko. Ngayon hindi na po. At ang isa pa po, ako po mismo, samantalang ako umiinom na sa loob ng 3 buwan ng intra, dahil pagkagaling ng aking balikat, tuloy-tuloy ko na po itong iniinom. Nagkaroon po ako ng dengue. Ay, alam po ninyo yung dengue. Ano po? Kung bakit po naman yung lamok na yan ng dengue, hindi po sila namimili. Kahit po doktor, kinakagat nila. Kaya po, nung bumaba ang platelet, nung makita ng laboratory namin na mababa ang platelet ko, hindi ko na po tinigilan. Ayaw ko pong magpaswero. Bakit po ayaw ko? Ang sakit kata akong tusukan ng karayong dito. Di po ba? At ako po ay isang doktor. Ibubulong ko po sana ito sa inyo. Hindi po ako gaano umiinom ng gamot. Kaya po, bakit po ngayon umiinom ako ng Nutria at saka ng Fiber Life at ng Indra? Kasi po, alam mo, napakagaling ng ating produkto. Pagkatapos ko po na gumaling ako sa dengue, talaga pong ako'y sumali na, totoo ko na pong ginawa ang lifestyles. Subalit, ang mister ko po, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-travel. Kasi nanggaling kami ng Halilan, nanggaling kami ng Canada, part of Canada, at ito pong latest na pasyal, ay kami nanggaling sa Europe, nag-Marian pilgrimage po kami. Masaya po yung pilgrimage, masaya po yung aming biyahe. Pero alam ko po at I am expecting forward na pag nasa lifestyle, mas masaya. Kasi naranasan ko po ng kami na ako'y umattend sa Pico de Oro. At alam niyo po ba, ako po yung Miss Intra ng Pico de Oro. Pinagmamalaki ko po yun. Dahil pagkatapos po ng Pico de Oro, sabi po ni Ma'am Peng sa akin, Doktora, naiinip na kami. Ang ganda mo sumayaw, pero naiinip na kami. So sabi ko, siguro, kailangan mag-NMD na ako. Kaya po, sa tulong po ng aking mga kasama, ako po'y nagpapasalamat sa aking upline na si Sergio Sorclavillas, ang sundalo na may Coco Martin daw na kamuka, at kay Mami at Carmona, isa po siyang tindera at elementary graduate
Subalit ini-promote po namin siya ni Sir Gisor. Ginawa po namin siyang principal na ngayon. At siyempre po, kay Sir Vice Perinya, siya po ay isang mekaniko na katulad sa kanya, ang tatay ko kasi isa ring mekaniko. Pero nagawa niya noon ng paraan na ako'y maging isang doktora. Kahit hindi kami gaanong mayaman, hindi kami kahirapan, ako po ay naging doktora. May kapatid po akong dalawa na parehong nurse na ngayon ay nandun sa audience. Hindi ko po alam kung nasaan sila ngayon. Pareho po silang distributor. Wow. Noong pong pagkatapos po kay Sister Vice, at salamat din po kay Sir Japs Marasigan, ang amin pong gwapong-gwapo na team leader at mentor, Sir Japs Marasigan. At sa crossline, Sir Jenny, Ma'am Jenny, at Ma'am Ana, di ba nag-promise ako sa'yo? Sasama ako sa'yo sa Hong Kong, di ba? Yes. Sinabit ko na yung passport ko. Parang okay may kodigo, pero hindi ko na po alam kung ano yung susunod kong sasabihin. Nais ko po, bago dumating yung oras po doon, no? Ako po ay nagpapasalamat. Siyempre, sa lahat-lahat po ng ito, sa ating pong lumikha. Sapagkat hindi ko po alam, hindi ko akalain na ako'y dadating sa ganito. Nagpapakilala ko nga po ako, sabi ko, I am a doctor by profession, now an NMD by promotion, soon to be a GMD by expectation. Pipilitin po yan namin, narinig nyo naman ang aking mga upline, si Ma'am Ellen De Leon at si Ma'am Nori, at kami po ay patuloy na maghahanap ng aming mga power legs. Hindi lang po 6, 8, pwede namin gawin. Salamat po sa mga GMDs na naririto. Alam ko po na naniniwala naman sila sa akin. Opo. Bilang NMD ngayon, sabi nga ni Sir Jesor, NMD ka na. Huwag mong kalimutan, NMD ka na. Sabi po niya sa akin, thank you, Ma'am Peng, hindi ka na po maiinip dahil nag-NMD na po ako. Salamat po kay Ma'am Tintin at saka kay Ma'am Russell Repatacudo. Alam po ninyo, may isa pa akong istorya. Sabi po ni Ma'am Russell, unang-unang araw po na nakausap ko siya, tinawagan niya si Gisor. Binigay niya sa akin yung phone. Ang tanong po niya sa akin, Doktora, gusto mo bang yumaman? Hindi po ako nakasagot kaagad. Sabi niya, yung pala, Gisor, hindi naman yan makasagot na gusto niyang yumaman. Natakot po ako nun at ako'y nag-alala. Binoboljak po kaming lagi nun. Pero sabi nga po ni Sir Gisor, kahit na kami binoboljak ni Ma'am, laban pa rin. Tuloy kami. Ano po? So, muli po, nagpapasalamat ako sa aking mga uplines at siyempre sa aking mga downlines sapagkat ito pong last almost 2 weeks ng run namin. Kahit na ako hindi kasama doon sa namumuro, naging NMD po ako at ako pa yung kaunahan i-declare na National Marketing Director. Maraming salamat po. Good morning, to God be the glory. Thank you, Yung